for all, this is Hong Kong Jane and this is my life. Yan si ate girl nyo, gigising na at mag-uunat-unat na at babangon na tayo para sa ating kinabukasan. So, ipapakita ko lang sa inyo kung anong ganap ko for today's video. So, ayan, nagtitiklop na si ate girl nyo ng kanyang higaan at magliligpit na yan siya at mag-aayos. Yan, si ate girl nyo, kulot-kulotan. Sobrang kulot talaga. Kulot salot. So, ayan, nagtatali na ng box si ate girl, nagbihis. So, si ate girl nagiinom ng tubig, tapos mag-check ng cellphone. So, ayan, maghihilamos na si ate girl nyo. Ang bilbil, meron pa rin kahit 50 kg na. At yan, nagtututbrush na si ate girl nyo, mag-i-skincare dahil sasabak na naman tayo sa kaarawan. So, ayan, hindi mabubuhay si ate girl nyo nang walang pilik mata. So, si ate girl, yan, ang kanyang routine sa umaga. So, mag-i-skincare, magtutupi ng higaan ng amo sa umaga. At yan, nagsasapin kami dahil palaihi ang pusa namin na si Kali kahit saan na lang umiihi. At nagtitiklop ako ng aking mga sinampay na 3 araw na siguro. Yan ang aking view sa kwarto ng amo ko. Yan, mga sinampay ko 3 araw na sa labas. So, ngayon, tinitiklop-tiklop ko na ang aking mga beddings. So, ayan, beddings pala ni amo. At si ate girl pupunta na ng kusina at magre-ready na ng mga pagkain ng aso at pusa niya. So, si ate girl magiinom yan ng vitamins everyday. Yan siya nagiinom ng vitamins para sa ating health at saka hindi tayo magiging sakitin. So, kayo din guys, uminom kayo ng vitamins saka yung 3 liter na tubig na everyday kong iniinom. So, yan siguro ang dahilan na nag-glow tayo ngayon dahil sa water therapy natin. So, ayan guys, ang pagkain ng pusa, mga gamot. So, magwawalk tayo ng aso natin. Saglitin lang natin yan si Violet kasi matanda na siya. Kaya, hindi pwedeng maglakad ng mahaba. So, yan ang routine namin sa umaga. So, ito na si ate girl, nakabalik na, umakyat na, nagbihis at magliligpit na ng damit. At ang cabinet niya, napakagulo-gulo. So, sobrang dami ng damit. Naghahanap ako ng damit na susuotin ko para sa aking labas mamayang gabi. At may nag-invite sa akin na nakilala ko sa IG na magmi-meet kami mamayang gabi. She's a girl, tapos residente dito. So, ayan. Okay, makikipag-meet up. Si ate girl nagutom, kumain muna ng pulburon at nag-relapse konti, inom ng tubig. Ayan, nagbalik sa tiklop, nagliligpit. So, yan na nga ang kwento ko habang nagtitiklop ako dyan. Kukwento ako kayo, may na-chat ako na stranger na ayan, na gusto makipag-meet sa akin at gusto niya malaman yung mga ano ko sa social media, kung paano ko ginagawa. So, ipapakita ko lang sana yung about sa TikTok. So, ayan, si ate girl nyo habang nagtitiklop, naghanap ng outfit. So, sabi ko, okay, let's meet up 8 p.m. So, ayan, minamadali-madali na ni ate girl yung pagligpit. Half day ata ako nagliligpit ng damit ko guys. Hindi ko alam kung saan galing yung mga damit na yan. Sabi ko sa sarili ko, wala akong masusuot. Pero, hindi ko alam, nakakamura talaga tong napakadaming kalat, diba? So, sinasabi sa sarili na wala na masusuot pero ang bundok ng kanyang kadamitan, grabe. So, si ate girl nyo nalilito na dyan kung anong susuotin niya. Kasi, syempre, kailangan natin maganda kasi punta tayo doon sa hotel, magandang view. So, kailangan natin presentable. Wow, presentable. Sa ate girl, di magkaigi, nagpalit na naman ng damit, di ba? Oh, palit naman siya ng damit. So, tapusin mo na yung pagliligpit mo at ikay magluluto pa ng iyong lunch. So, ayun na nga, mamadali na yan si ate girl nyo kasi pahapon na yan eh. Hindi pa tayo nakakain, mga 2 p.m. na yan. So, gutom na talaga yan. So, ayan na nga, balik na naman, daming extra, di ba? Ganyan si ate girl nyo pag nagliligpit, maraming extra. So, ayan na nga siya, nagliligpit, tupi-tupi. So, every time na, iniisip ko yung nangyari sa akin sa gabing yun, wala lang, smile na lang tayo. Kasi, ito na nga, ikukwento ko na nga mamaya, sandali. Mamaya tayo magkwentuhan about dun sa mangyayari sa ating ganap sa gabi. So, ayan na, pagkatapos natin magtiklop, nagre-ready na ako dyan. Patapos na talaga yan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dyan sa mga damit na yan.
Sana mababawasan na yan. Kasi ang lapit ko nang umalis dyan sa bahay na yan. Charot. Joke lang. Yan. Kaya nag-a-day my life ako para may marites ka. So, yung mga ginto ko parimata na pala. So, chinek ko resibo. So, nilabas ko na. Baka marimata talaga yan. So, ilabas ko na para mabayaran. So, ayan na. Patapos na si ate girl nyo. So, si ate girl buong araw na lang dyan sa damitan niya. So, ayan na nga yung kwento. Pagkatapos niyan, magluluto na yan si ate girl. Ay, hindi pa pala. Mag-i-steam pa pala ng susuotin niya. Siyempre, hindi tayo lalabas ng nakakusot-kusot ang damit. At saka, yan, pati mga sombrero niya, ini-steam niya yan. Kasi napaka-arte, di ba? Sobrang arte. Akala mo man maganda. So, ayan, nagba-vlog ako, nag-a-day my life ako para hindi ka na mahirapan sa pag-i-stock sa akin. At least ito, malalaman mo buong araw ang ganap ko. So, tara! Tapos ng aking cabinet, punta na ako sa kusina at gutom na ako. Magluluto ako ng sardinas, tsaka noodles, tsaka vegetable. Ayan lang ang aking pagkain, tsaka egg. Yan! So, kain na si ate girl nyo kasi gutom na nga. Dahil magdodogwalk pa yan siya, magwawalk pa yan siya ng aso. So, ayan na, aura-aurahan na siya. Hindi ko na kayo sinama sa pagligo ko kasi syempre, alam nyo na, makikita nyo, wiwindang kayo, charot. So, ayan na, ganda-gandahan, pupunta na tayo sa dog park. So, ito, ang ganap natin sa dog park, isang oras na tambay. Si ate Juliet, say hi. Sama ko daw siya sa vlog ko. So, ayan na, dyan lang tambay namin. So, tapos na yung dog park, agad-agad. Tapos ito na, pupunta na tayo sa Causeway Bay, walking si ate girl. And then, magmi-meet tayo sa ating friend na 8 p.m. Nag-usap kami na 8 p.m. So, okay, nagmamadali si ate girl na kasi late na yan siya. So, akala mo talaga late talaga. So, ayan na nga ang ganap. So, punta tayo sa Causeway Bay, hindi natin alam yan kasi alam natin yung Causeway Bay pero hindi pa tayo nakapunta dun sa Sky Roof Bar na sinasabi nila. Diyan naglabas ako sa Exit E. So walking, nagamit lang ako ng Google kasi hindi ko alam papunta sa hotel. So yan, Google si ate girl niya, walk lang, pero mabilis lang talaga, madali siyang hanapin. So, syempre, taga Hong Kong na tayo, charot. So, madali lang. So, walking lang tayo, go straight, walk straight. So, ayan, sinundan lang natin si Google, tsaka turn left. So, ayan, malapit na tayo sa hotel. Tapos, may napansin ako may mga bar sa dulo. So, sinilip ko muna bago ako pumunta dyan sa hotel. Ang dami palang bar. So, ayan na, pumunta na ako sa hotel and then pumasok na ako. Sabi ko, akit na ako dun sa taas. Dun na ako mag-antay kaysa sa labas ako mag-antay, diba? So, sabi niya sa akin, magmi-meet na lang daw siya sa akin ng 9. So, it's okay. Sabi ko, akit ako. So, yung mga kasabayan ko, mga Pilipino, mga rich Pilipino kasi mamahaling hotel daw yan dyan eh. So, okay, punta ako sa 27th floor, sa roof nila, sa bar. So, nag-antay ako dyan. Mga 1 hour ako nag-aantay dyan. So, it's okay lang. Kasi sabi ko, walang problema. Wala naman akong ginagawa sa buhay. Pero iniisip ko, nauuhaw ako. Kaya pumasok na lang kaya ako. So, nag-asa ko sa girl na papasok na lang ako. Doon na ako mag-aantay. So, ayan, napakaganda sa loob. Hindi din ako na bad trip sa view kasi parang iniisip ko, ano ko na to, yakapin ko na tong peaceful night ko kasi ang sarap, walang ulan, sarap lang talaga, tsaka that time talaga ang gulo ng isip ko kaya sabi ko kailangan ko ng me time. So ayan, nag-order lang ako ng white wine, umupo lang ako dyan sa harap ng bar. Ang ganda ng bar nila. So si ate girl pa simple-simple, kala mo rich talaga siya. White wine, hindi ko naman alam yan. So sabi ng waiter, ma'am, lipat kayo sa labas para makita nyo ang view. So lipat si ate girl niyo dyan, saka umupo dyan. Ang sarap sa pakiramdam na nagsosolo ka. Tapos yan, pinapakita ko na lang talaga sa inyo ang magandang view. Diba ang sarap sa buhay mag-relax. So, si ate girl niya, nag-iisip lang yan dyan siya ng kung ano-ano kasi hindi ko alam bakit hindi siya nagpakita, hindi siya nag-chat. So, ayan, okay lang. Ayokong sirain ng gabi ko. I-enjoy ko tong white wine ko. Pero, si ate girl, nawiwindang dyan kasi ang Facebook, Diyos ko, akala ko na-hack ako kasi nga, sabi ko baka na-hack ako kaka-join ko sa mga group na yon. Tech na yan, alalang-alala na si ate girl niya dyan. So, ayan ang view.
sobrang na-amaze ako kasi sobrang nakaka-chill. Inubos ko lang yung isang wine ko, tsaka umalis na din ako. At yan na, papunta na ako sa bahay, nagsakay na ako uli ng MTR, going to Colonside. So, ito na si ate girl niyo, nasa bahay na ang bilis, di ba? Nakabihis na agad. Nag-milk lang ako dyan, tsaka nag-nuts. Tsaka ayan, nag-chat lang ako dyan kung sino-sino. Kasi sabi ko, bakit ang FB, ano bang nangyari sa Facebook natin? At bakit hindi ako maka-message? Nag-log out ang messenger ko. Nawiwindang ako dyan, girl. Hindi ko alam kung paano ko. And, ewan ko, baka nahack ako. No? Ang dami kong iniisip dyan. So, ayan na si ate girl. Kung ano-ano ng mga kinakalkal ko. Hindi ko pa naman natatanda ng password. Sabi ko, sige na nga, mag-inom na ako ng maintenance ko. High blood din ako nito. So, ayan na, nakakainom na ako ng maintenance ko. Sabi ko, wait lang. Bakit parang may nagpapangiti sa akin? Charot. Wait lang, nag-alarm pa. Nag-a-alarm pa. Makikita kasi kami. Charot. No, ayan na nga, ano na ako dyan, nagpapa-relax kaunti bago matulog. Kunwari, may iniisip pa. Pero talagang pagod na yan si ate girl niya. So, ayan. Ang tagal pa rin talaga ng relapse niya. Pero guys, sana huwag niyong gawin sa tao na paasahin niyo sa mga meet up niyo, okay? Nag-skincare na siya dyan. Okay, matutulog na yan siya. Good night everyone.